open our Bible on Psalms 39 verse 5. Praise the Lord. Behold, thou hast made my days as an handbreadth, and mine age is as nothing before thee. Verily, every man at his best state is altogether vanity. Yan ang totoo. Basahin natin sa Bisaya, ania karon imong gipahamubo ang akong mga adlaw. Ingon sa mga dapal sa akong mga kamot, ana lang kamubo. Wa gani kabot og isa ka ruler. Og ang tibuok ko nga kinabuhi ingon lamang sa walay bili sa imong atubangan. Walay bili. That's nothing. Sa pagkamatud ang tagsa-tagsa katao diha sa iyang labing maayong kahimtang maingon lamang sa kakawangan nga timos. Kahit pa ano pa ang magiging estado mo sa sanglibutang ito, maangkin man. Kahit pa ang buong sanglibutan, hindi lamang buong Russia. Kaya nagtataka tayo, bakit itong mga tao ngayon sa mundong ito, ang laki na nga ng area, gusto pang mag-expand ng mag-expand. Kung silang na nga ang tinaguri ang malalaking continent, gusto pa rin mag-expand ng mag-expand. Samantalang may mga bansa naman na kaliliit na lamang, pero wala man lang magplano mag-expand ng mag-expand. Kontintol na lang sila kung anong nandyan sa kanila. Kung bakit hindi na lang nila gustong tinguhain or pagsikapan yung totoong dapat pagsikapan na magpakailan pa man ito ay hindi na mawawala sa bawat buhay ng tao. Kaya ito lang ay pinapahiwatig lamang ng Diyos sa ating lahat na do not too much carnal, do not too much materialistic. Be contented. Godliness is with contentment is a great gain. Praise the Lord. Kung meron man tayong higit na pagsisikapan, yung sinabi ni Lord Jesus Christ, lay not treasure on earth, where moth and rust that corrupt and thieves rob through. Para lang niyang tinapay. Katagal-tagalan, pag hindi mo yan kinain, magkakaroon ng moth. Hindi mo na yan mapakinabangan. Para yung bagay, pag in-standby mo, pag kinalawang yan, wala na yan. Durog na yan. So, ganun kaano ang buhay natin sa sanglibutang ito. It is rightly said vanity. It is rightly said vain. Walang kabuluhan. Kaya, tingnan mo ha, basahin ko sa Tagalog. Narito gaya ng mga dangkal, ginawa mo ang aking mga kaarawan, at ang aking gulang ay tila wala sa harap mo. Tunay na bawat tao sa kanyang mainam na kalagayan ay pawang walang kabuluhan. See? Kumbaga pa, parang sabihin na lang natin, parang dinidiscourage tayo ng Diyos. Sa buhay natin sa mundong ito, wag natin masyadong paglagakan ng puso, paglagakan ng isip, mapoprostrate ka lang eh. Iiwanan mo lang din yan eh. At gustong isi-share ng Diyos yung kanyang thoughts, yung mind. Sinishare niya sa atin. There is an option. There is a coming mas importante. There is coming mas richer. There is coming which longer. You can never anymore counting days or years, neither centuries. But counting is no use because these are eternal. Kung paano din i-describe ng mga scientists ngayon ang new discoveries nila that you cannot reach the end of the universe. Even you travel with the speed of light. Sabi nga nila if you travel with the speed of light, seconds lang, you can go with the circumference of the earth 7 times. How fast is that? Ilang minuto lang.
If you travel with the speed of light, narating mo na yung buwan. Minuto lang o segundo lang ata. Pero kung lalabas ka na dito sa ating galaxy, within the galaxy of where the earth is being found, medyo matagal-tagal na yan kunti. If you travel within the Milky Way, medyo matagal-tagal na yan. So ibig sabihin yan, ang universe na God created, this is so innumerable. This is eternal. Kaya doon ang tinuturo ng Diyos sa atin. Hindi dito. Praise the Lord. Basahin pa natin. Psalms 94 and 5. Praise the Lord. For 1,000 years in thy sight are but as yesterday when it is past, and as a watch in the night. Thou carest them away as with a flood. They are as sleep in the morning. They are like grass which groweth up. Ayan. So that is the ratio of a day to God and to 1,000 years to man. It is just like equal. Same. Kung yun yung ratio eh. Yung 1 day sa Diyos, equivalent to 1,000 years to us. Napakalayo ng ratio niya. Eh samantalang ang tao mabubuhay lamang dito sa mundong ito. Basa, Psalms 99 hanggang 10. Praise the Lord. For all our days are passed away in thy wrath. We spend our years as a tale that is told. The days of our years are 80 years and 10. And if by reason of strength they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Yan. So yung buhay ng tao para lang grass. Alam mo yung grass? Maya-maya matuyo. Like flower. Maya-maya mag-fade away na siya. Kahit gaano pa kagandang kulay ng flower, gaano makaganda ka, well-arranged siya. Still, few moments, few days, wala na. The glory will be gone forever. Yan ang sitwasyon natin sa sanglibutan ito. Kaya pala yung mensahe kagabi, maggira man sakaling anumang mangyari, huwag kang malungkot. Huwag kang matakot. Naisipin mo, hindi ko na matapos yung bahay ko. Hindi ko na makuha yung retirement ko. Huwag kang malungkot. You will be receiving more than that. You will be having life more than that. Hindi nyo ba alam ang buhay natin dito sa mundo, sa flesh? We have so much pains. We have so much sorrows. We have so much problems. Ayaw mo pa yan? I-redeem ka ng Diyos sa lahat ng mga agony natin sa sanglibutang ito. Kaya nga, kung magsalita na lang si Jesus, don't be terrified. Don't be troubled. This has to come to pass. Kailangan ito mangyari. But the end is not yet. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag kayong matakot. Kaya, ngayon, binibigyan tayo ng Diyos ng idea. What is the reality of our presence on earth? Ganun lang. As quick as that. Ano yung testimony ni Jacob sa harapan ni Pharaoh? Basahin natin. Genesis 49 verse 9. Praise the Lord. And Jacob said unto Pharaoh, the days of the years of my pilgrimage are 130 years. Few and evil have the days of the years of my life been, and have not attained unto the days of the years of the life of my fathers in the days of their pilgrimage. See?
Hindi na naabutan ni Jacob yung buhay ng kanyang mga parents sa kanilang pilgrimage. Hindi na niya na-witness yun. That is how the life is so quick and short. And yet, at that time, as what he said, he was 130 years old. Nag-exceed siya sa time, sa limit ng lifespan na 120 after the flood. And yet, sabi niya, ang bilis lang ng takbo ng buhay. Ganon ang ating kalagayan dito sa sanglibutang ito. Basa pa. Job 9:25 hanggang 26. Praise the Lord. Now my days are swifter than a post. They flee away. They see no good. They are passed away as the swift ships, as the eagle that hasted to the prey. You see? Yan ang araw natin. Mas mabilis pa kaysa yung nagde-deliver dito. Yung delivery, ganun sila. Bilis yan. Paghatid yan, pagtingin mo, wala na sila. Go somewhere. Minsan, magpunta dito yung mga nagdi-deliver, bay, warag daghan pa magsulod ng imuhang sudlanan diha sa imong gibutang sa likod sa motor. Ikapila na nimo ning delivery diri sa amo. Ay, sir, mauni ang ako ang ikaduhang delivery. Naapa ko'y 120 ka deliveries. Kaya yung mga ganon, bigla na lang yan maglaho. Kasi marami pa yan silang pupuntahan. Diyan, yan ang kinumpare ng Diyos yung buhay natin. Parang mas mabilis pa sa post. They flee away and see no good. They pass away as the swift ships. Mas mabilis pa yan kaysa mga barko na mga sumahagibis. As the eagle that hasted to the prey. Hindi nyo ba alam, one of the fastest speed is the eagle? Lalot na yung magkuha sila ng prey nila. Minsan kasi yung eagle, kung wala silang makita sa land, doon yan humahanap sa dagat. Pag may makita silang nagsusurface na isda na kaya nilang dalhin, palipad, magbulusok kaagad yan. Ano kaagad nila yung pakpak nila. Hipusin kaagad nila, tapos yung image nila parang arrow na ba? Naka-point na lang sila doon sa target. Catch kaagad nila yung isda. Ganun. Kinumpare yung ating mga araw, swifter than the eagle to his prey. Ano pa? Ano pa ang reality ng buhay natin? Hindi ibig sabihin we have full of regrets in our lives, but sinasabihan lang tayo ng realidad that this is not the life we are going to live, na yan na lang nakapokus tayo. Mapoprostrate ka lang. Ibig sabihin niya, there is life forevermore which the Lord offered to you. Pansinin mo naman yan. Huwag mo naman yan i-neglect. Huwag mo naman yan i-disregard. Yan yung para sa'yo. Yan yung tama na ating unahin sa lahat. Kaya nga si Jesus, seek ye first the kingdom of God. Praise the Lord. And His righteousness. And all these things. Kaya nga minsan may preaching dito na provided na ni Jesus ang ating kinabukasan dito sa mundo. Mangyayari na lang yan naturally. Yan ang sinabi niya eh. If the things which are forever and eternal things, the kingdom of God is already provided, how much more the temporal? Napapakinabangan lang natin dito sa sanglibutang ito for a very short period of time. Ganun. So, praise the Lord, ganun pala. Kaya ang realidad ng buhay natin dito sa mundo, this is not worth dying for. Hindi ito karapat-dapat na dito na tayo pakamatayan na natin ito. Yung magtaka ka sa mga tao, magpatayan lang sa lupa. Magpatayan lang sa posisyon, magpatayan lang sa politics, magpatayan lang sa negosyo. Ha? Magpapakamatay ka sa bagay na iiwanan mo rin, hindi mo yan madadala. Ano ang dapat nating pakamatayan? Yung karya ng Diyos. Be thou faithful unto death.
Yan ang worthy na pakamatayan natin. Diyan natin ibuhos yung ating pag-embrace. No, hindi na yan mawala sa buhay natin. Let no man take thy crown. Yan ang advice ni Jesus Christ. Praise the Lord. Yan yung pinakamahalaga kung tutuusin natin. Tingnan mo kung matuloy itong Third World War. Sabihin ko sa inyo, millions ang mamamatay na tao. Doon sa target. Millions din ang tao na maapektuhan. Billions din ang taong mapaparalyze ang buhay. Imagine no internet. Imagine no light, power light. Imagine that. Imagine no water system. No gasol. So balik tayo sa basic. Para tayong stone age nito. Magkuha ka na talaga ng mga kahoy dyan para igatong, luto mo. Baka pati pusa na tumatakbo dyan, hulihin na lang natin yan para balatan natin yan. O kaya yung mga aso, para na tayong mga mga ngaso. Wala nang supply eh. Isang ka pa maghanap mayroong open na mga wala na yan. Kaya ang buhay sa sanglibutang ito, God is giving us understanding. This is not the place wherein you put your heart. Hindi ito. This is not the place wherein you put your treasure. This is not the right place. Doon ang totoo. Praise the Lord. Yan ang totoo. Tingnan mo anong description ng buhay dito sa mundo. Basa Job 14:1 and 2. Praise the Lord. Man that is born of a woman is of a few days, and full of trouble. He cometh forth like a flower, and is cut down. He fleeth also as a shadow, and continueth not. Yan. Bakit yung ibang mga mothers takot ng mga anak? Because of their past experience. Yung ibang anak nila namatay, bata pa. Meron ng phobia. Yung ibang anak nila pag dumaan ng tipdas na sakit, nako, maghihingalo muna kung makasurvive man, swerte na. Pag anak pa lamang, napakasakit. Pag aruga mo pa ng bata, mas marami pang iyak ng baby kaysa tawa niya, kaysa halakhak niya. Kaya ang tao na inanak ng babae o ng ina, anong sinabi? Is a few days and full of trouble. Kaya nga this is not the right place for us to have our yung settlement ng ating lahat. Hindi. We are just sojourners. We are just pilgrims of this world. Wala, ando lang tayo dito. Lumalangyaw lang tayo. Kaya kung ganun man ang realidad ng buhay natin at dumating sa atin ang opportunity to inherit the kingdom of God, to live everlasting o to live eternally, bakit pa natin yan palampasin? Bakit pa natin yan pabayaan? Bakit pa natin yan take for granted lang? Hindi po. Wag. Kaya nga, ganun na lang pagsinta ng Diyos sa buong sanglibutan. That He is not willing that any shall perish, but all must come to repentance. Sometimes people misinterpret the delayance of the coming of Jesus Christ. Hindi nila alam, He is not willing that any shall perish, but all should come to repentance. O ngayon, kung hindi mo yan na-grab yung opportunity, hanggang dito lang yung puso mo, yung isip mo, yung kinabukasan mo sa sanglibutang ito. Ganon lang ang mo? Kaligayahan mo? Yung buhay natin parang shadow, parang vapor, appeared for a moment, afterwards disappeared. Remember Pastor Samuel Gabriel and Mami and the rest of our brethren who went ahead of us. Hindi na nila na-witness itong ating lugar dito.
Hindi nila na-witness, nagkaroon na tayo ng mga vehicles. Hindi nila na-witness, nagkaroon na tayo ng sariling mga bahay na tinayo sa sarili nating lupa. Tayo naman din, kung sakaling tapos na yung buhay natin, marami pa tayong hindi mawiwitnessan. How God developed the children of God in the work of the ministry and in their living. But that is just for a moment. Praise the Lord. Ang importante, musangko tatanan sa kaharian sa Diyos, wherein we will never separate from each other. We will have our eternal reunion. We have our eternal riches. We have all eternal glorified body. We have eternal or immortal being. O saan pa tayo hahanap niyan? Ang problema lang, ayaw ng Diyos na paggala-galain yung mga unrighteous, wicked na hindi naniwala sa Kanya. There is a place for them to be shut. Sasaraduhan ng Diyos yung lugar nila. At doon, opposite ang nangyayari doon kaysa doon sa langit. Baliktad. Ang mga anak ng Diyos are so happy. Ang nandoon so sorrowful. Ang mga anak ng Diyos so rich, doon so poor. Ang mga anak ng Diyos having the light. No need of sun nor planets. But God Himself is the light of it. Samantalang doon, walang light. Kaya, ilagay natin yung puso at isip natin. Hindi dito. Sa mundong ito. Tama na, makakain tayo. Kung ano yung ibigay ni Jesus sa atin na opportunity, enjoy it. Be thankful. Praise the Lord. Basa pa, Psalms 89:47. Praise the Lord. Remember how short my time is. Wherefore hast thou made all men in vain? Maliwanag yan. Remember how short my time is. Wherefore hast thou made all men in vain? Yes, in vain. Because you will not live longer. In vain, because you will leave everything. Iwanan mo lahat. In vain, you cannot carry anything. Wala kang madadala kahit anuman. Pero by the love of God, by the grace of God, gusto niya yung buhay natin maging profitable. Gusto niya yung buhay natin maging fast, better, mas maigi pa. Yun na yung hinanda niya sa kanyang kaharian. Minsan ang mga tao dito, pag merong billionaire na tao, daming lumalapit. How did you get that resources or money? Kasi gusto nilang maging billionaire. Pag merong trilyonaryo, ay nako lalo na. Paggawan niyang libro ng buhay nila, maging bestseller yung libro. Because there are so much people who would like to be a trillionaire. Masyado silang, hindi mo alam yung tao na yan. Kahit trillionaire pa yan, quadrillionaire pa yan tao na yan. Pareho lang yan sa mga taong walang-wala. Pareho lang yan sa taong grasa, walang kaibahan. Pag namatay, babaho. After how many years, maging skeleton. But the difference is the eternal destiny. The eternal destiny. Yun ang difference. Yun ang magkakaiba dyan. And it is God who will decide it for you and for all the people. He is the God that renders to every man according to his work. Kaya come to our Creator. Come to our Savior. He will give us the best option of life. Praise the Lord. Siya yung magtuturo sa atin ng best option of life. Wala nang iba. Basahin natin, bakit wag tayong humanga sa mga taong naging trillionaire, quadrillionaire pa. Psalm 62 verse 9. Praise the Lord. Surely men of low degree are vanity, and men of high degree are a lie. To be laid in the balance, they are altogether lighter than vanity.
See? Napakaliwanag yan. Bato ragod ning tinamba nun. Sapagka matuod ang mga tao nga ubos og kahimtang maoy kakawangan lamang ug ang mga tao nga hatag-as og kahimtang maoy usa ka bakak lamang. Diha sa mga timbangan sila mugaan, labi pang magaan sila kaysa kakawangan. Regardless what is your state, high or low, level or degree, if you put into the balance, you are more lighter than any vanity. Wala, kakawangan tanan. Atin itong Tagalogin. Tunay na walang kabuluhan ng mga taong may mababang kalagayan at ang mga taong may mataas na kalagayan ay kabulaanan. Sa mga timbangan ay sasampa sila. Silang magkakasama ay lalong magaan kaysa walang kabuluhan. Yes. Ano pa? Yung mga first world countries, hindi dapat yan. Para kang pupuntang langit pag mag-wish ka, ay gusto ko magpunta ng Amerika, gusto ko magpunta ng Canada. Alam mo, makapunta na kayo doon. Sabihin ko sa inyo, there is no such like place in the kingdom of God. Pumunta kami ng Amerika minsan ng misis ko. We went to LA. Nako, mas marami pang homeless doon kaysa dito sa Davao. Dito sa Davao, maggala ka ng buong Davao, wala ka makitang homeless. Doon, ang daming homeless. Ha? Yes. Doon nakatira sa ilalim ng tulay. Doon nilagay nila yung mga basura na mga napulot nila ng mga spring bed. Doon natutulog sila. Ay, kalat. Punta ka ng ibang sa Amerika, may part dyan na puro addicts ang mga tao. Daming injections dyan ng mga nagkalat, daming mga, tapos yung mga tao naggumukurog-kurog na, wala nang mantik na druga, yung iba naman nagsa-sound tripping na, yung iba naman lumalakad, akala mo lumalakad sa buwan kasi tripping nila, lumilitaw sila. Parang mga zumbis na. Takot ka maglapit doon. Nandiyan man yan sa Bible. Huwag kang humanga ng mga big nations, big countries. No. They are all rubbish in the eyes of God. Doon tayo. Basahin natin. Isaiah 40 verse 17. Praise the Lord. All nations before him are as nothing, and they are counted to him less than nothing and vanity. See? Kanina ang pinag-usapan mayayaman. Pinag-usapan bilyonaryo, trilyonaryo. Pero kung tutuusin, kung ilagay sila sa timbangan, they are altogether lighter than vanity. Mas magaan pa sila sa kakawangan. Ito ngayon, nations, first world countries, o kahit ano pa mga sikat na mga bansa. Anong sinabi? Lahat ha? Walang exempted. All nations before him are as nothing. And they are counted to him less than nothing and vanity. Bakit? Look at the universe. Where the earth is located. It is within the solar system. And the solar system is within the galaxy. And within the Milky Way, there are millions of galaxies. In the universe, there are trillion galaxies. Imagine that. Sa harapan ng Diyos, they are dust. Wala man sigurong tao sa sanglibutang ito na magpakita ng titulo. I owned whole Asia. Wala. I owned the whole continent of such continent. Wala. Anong mga titulo dala ng mga tao at gaano pa kayaman? It is just a parcel. A piece of land.
Kaya kahit anumang maangkin ng tao ng mundong ito, kahit anong country pa madidevelop ng husto, they are all as nothing in the eyes of God. Kaya doon tayo mag-set ng ating mind, ng ating puso, where God is recommended to us. Kung ano yung nirecommend ng Creator natin, doon tayo. Hindi dito. Basahin natin. Colossians 3 verse 2. Praise the Lord. Set your affections on things above, not on things on the earth. Yan. Ilagay mo pag sinabing affection, nandoon yung dream mo. Pag sinabing affection, nandoon yung futuristic way of thinking or imagination. Doon mo ba nilalagay ba? Saan natin ilagay yan? On things above. Not on things on the earth. Hindi nyo ba alam, nag-uusap-usap na ngayon ang mga matatalino sa mundo, led by Elon Musk. And as Elon Musk having a conversation with someone who is also a brilliant person, in a certain courtroom yan ginawa nila, it is being audience with not so much people, few, maybe hundreds. And they are talking about the matter of outer space. Kasi ang dami ng inimbento si Elon Musk ng fastest jet na mag-explore sa space, yung SpaceX kung tawagin. They are talking the heavenly bodies matters. But they cannot go beyond the matters the Lord bringing to us. Hindi nila kayang lampasan ang matters na dinadala ng Diyos sa atin. Praise the Lord. Kahit pa nung pag-uusapan nila yan, pagtatanda, mamatay yan eh. Hindi na nila alam anong mangyari sa discoveries nila, whether that will be followed through by the next generation or that will be neglected. Ganon. So, parang si King Solomon, sa sobrang talino niya, wala nang mas matalino sa kanya. Baka yung si Elon Musk, sa katalinuhan niya, baka wala nang mag-next dyan. Isa lang siya sa ilang henerasyon. So, paano pa mapalo through yung mga discoveries? Samantalang yung kingdom of God, pag ma-discover mo yan, you will be there and live in that place. Wala na. Eternally, forever and ever. Kaya, do not set our affection on things below, but on things above. Praise the Lord. Yung tinuturo ni Jesus Christ sa atin, yun ang pinaka-importante. Basa saan yun? Colossians 3:1. Praise the Lord. If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. See? Sabihin nila, ay grabe ang universe. Ngayon nalaman natin by the space webcam, James Webb space camera at saka itong Hubble camera. Grabe pala ito. Yun na yung lumalabas ngayon na bagong survey. If you travel with the speed of light, you cannot reach the end of the universe because the universe is expanding faster than the travel of light. Di mo kayang habulin. See? Grabe. Na-analyze nila. Tapos, if you go faster, you might be spending billion of years before reaching that distance. And you cannot reach the edge because the universe is expanding faster than light. Hindi mo kayang habulin yan. Doon natin is set up yung ating affection. Now, sino nag-create niyan? There
is a creator. And the creator is dwelling within his kingdom. And how beautiful is that kingdom. How amazing. How magnificent. Di basta-basta yan. And the dwellers of that is immortals. No? Immortals. Kaya, salamat tayo sa Diyos. As God made us. Ito ang tunay na proof that God made us in His likeness, in His image. Dahil hindi niya tayo pinabayaan. Ang trato niya sa atin, children of God. Hindi niya tayo hinayaang mapahamak. Praise the Lord. Ibig sabihin yan, merong tawag yan. May kasabihan yan eh. Merong connection or merong affiliation ang tao sa creator niya. Bakit? Dahil may move ginawa ang Diyos that He doesn't want that any of us shall perish. But all must be saved, all must enter into the kingdom of God. Kaya, grabe ang ano ng Diyos. The more the scientists discovering many things about the universe, the more you are being uplifted or boost yung ating relasyon sa Diyos. Because the things that they are discovering is the things which the Lord hath made. Praise the Lord. Yan yung mga nilalang ng Diyos. Yan yung nakalagay dyan sa Romans, napakaliwanag yan. The invisible things of God, the invisible things of Him, which is God, which is invisible from the beginning, are clearly seen and being understood by the things that are made. Sa mga bagay na nilalang ng Diyos, naintindihan ng mga tao sa discoveries nila na ito pala, ganito pala kalawak, ganito pala. Di ba? Dinidescribe. But before that, it is already being described in the Bible. Innumerable. Praise the Lord. Without number. Yun na yun. Kasi wala pa namang na-invento noong panahon na yan na di pa na-create yung vocabulary na trillion, quadrillion, quintillion. Hindi pa gaanong na-discover bago nasulat yung Biblia. Pero pag sinabing without number, that is more than quadrillion. Hindi mo na mabilang yan eh. Kaya, lahat tayong mga anak ng Diyos, if you are risen with Christ, new life in Christ Jesus, na-conform na yung buhay mo kay Jesus Christ, prepare your mind and your heart, condition your mind and your heart for what? Seek those things which are above. Praise the Lord. Doon mo ilagay. Para anumang meron tayo dito sa sanglibutang ito, huwag kang mabitag. Set not your things, your affection on things below. If riches increase on earth, do not set your heart there. That is not true riches. Hindi yan totoong riches. Ano man lang yung lifespan natin. Kung sakaling, ang ibang mga tao, alam mo, papunta ka ng Canada, Amerika. Hindi nyo ba alam kung sino yung pag-summer ha? Pag-summer doon, maglabasan yung Ferrari, maglabasan yung Ferrari, yung mga sports car. Ano pa yung nyo na mga sports car? Ferrari, Audi, basta lahat ng mga Alam mo sino ang nagda-drive doon? Hindi young ones. The old ones. These are the people na mga mayayaman sa bata pa sila, nakaipon sila ng ipon. Pag-retire nila, can afford na sila ng multi-million dollar worth of car. Sila yan. Kaya makikita mo, mag-grow-grow yan, puro mga old people. Ilang years na silang mabuhay, iwanan na nila yan. Ilang years lang yung na-enjoy nila na sa life nila. Ganon. Kaya, doon natin ilagay on things above.
Praise the Lord. Not on things below. So paano natin gawin yan? To make it assured, to make it secured na yan ang ating direction. Last verses, basahin natin. 1 John 2:15 hanggang 17. Praise the Lord. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Ayan. Not meaning to say, nilalang ang Diyos, sadyang to be hated by us. No, it is not the creatures itself na hindi natin ibigin. But it is the system of the world na nadungisan ni Satanas. It is the system of the world na nandito yung deception ni Satanas. Huwag mong ibigin yung lust of the flesh, yung lust of the eyes, at saka yung pride of life. That is led by Satan, by the devil. Para ang mga tao ma-detach from God. Para ang mga tao mag-disobey sa Diyos. Because yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, these are all that contradicts the holiness and the righteousness of God. Ito yung kumukontra. Ito yung umu-oppose. Huwag mong ibigin yan. Mapahamak ka dyan. The world passeth away and the lust thereof. Sasama ka dyan. Mapapahamak ka. But do the will of God. Whosoever doeth the will of God, you will abide forever. Together with God. Praise the Lord. Ganun. Higit yung discovery ni Elon Musk, saan man lang makarating yan? Baka within solar system lang yan. Di pa nga niya marating yung Pluto. Samantalang yung discovery natin sa Panginoong Diyos. Mag-isip lang tayo, pag nandoon na tayo, you can reach anywhere. That is, walang boundaries, kumbaga pa. Unlimited nga eh. Kaya, napaka-taas ng technology ng Diyos. Napakadakila ng pag-iisip ng Diyos. At sinishare ng Diyos yan sa atin. Kailangan natin yung faith natin sa Diyos. Huwag natin itong pabayaan. Praise the Lord. So, God is giving us a clear picture. Do not put your treasure on earth. Doon sa langit. Hindi dito sa lupa. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.